Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Jay para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ika-25 kabanata ng Mateo, talata 1 hanggang 13. Sabi dito, noong panahong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaki, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal. Salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabing ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan." "Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda para bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin niyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa ebanghelyo na ito, ang malaking mensahe ay ang paghahanda. Para sa akin, sinasabi nito na lagi dapat akong maging handa. Ang asawa ko ay mayroong bigatin na bag. Kapag nakikita-kita sila ng magbabarkada, siya ang mayroong pinakabigatin na bag. O alam ko iniisip ninyo, hindi mamahalin ang bag ng misis ko. Bigatin, literally. Sobrang bigat. Kaya lagi siyang tinatanong ng kanyang mga kaibigan, "Ano ba yung dala mo? Dala mo yata ang bahay mo sa bag mo." At kapag sinilip niyo ang bag niya, makikita ninyo doon mga spare keys, gamot, ballpen, extra na pang-ipit sa buhok, extra na napkin, minsan may extra na panyo, at marami pang iba. Para sa kanya, hindi bali nang mahirapan siya sa pagbibitbit ng kanyang bag. Basta sigurado siya na kapag kakailanganin niya sa mga susunod na oras, mayroon siyang madudukot. At ganoon na nga ang nangyayari. Ang mga kaibigan niya, lalo na ako, sa kanya lumalapit pag may kailangan ako na hindi ko dala. Maging handa. Isa pang mensahe, maging handa ngayon. Minsan, kapag kami ay lumalabas para mag-camping at namimili ng gamit, sa araw mismo ng aming lakad ay binibili ko ang aking mga kailangan. At ito pa yung nangyayari. Meron akong listahan. Halimbawa ay 10 ang kailangan kong bilhin. Sa unang tindahan na pupuntahan ko,
maaaring makakita ako ng dalawa sa mga kailangan ko. Ang gagawin ko, hindi ko yun bibilhin. Sasabihin ko, lilipat na lang akong tindahan dahil baka mas kumpleto doon. So sa pangalawang tindahan na pupuntahan ko, makakakita ako ng 8 na bagay na kailangan ko. Subalit wala yung 2 bagay na una kong nakita. So kailangan ko na naman bumalik para makumpleto ang gamit ko. Napaisip tuloy ako habang binabasa ko ang ebanghelyo na ito. Hindi kaya tayo ay pinapadanas ng Panginoon ng mga bagay na kung minsan ay magpapahirap o nakapagpapahirap sa atin. Dahil sa mga sandaling iyon, tayo ay natututo, nadadagdagan ng skills, nadadagdagan ang wisdom, upang nang sa gayon, sa kinabukasan, pagkakailanganin mo ang iyong mga natutunan ay mayroon kang magagamit. Kailan ka pa nga ba maghahanda? Kailan ka pa nga ba mag-aaral? Kailan ka pa nga ba matututo? Kung kaya namang matutunan at pag-aralan ngayon, gawin na natin. Ikaw, meron ka bang gustong pag-aralan? Mayroon ka bang gustong idagdag sa skills mo? Meron ka bang inumpisahan at hindi pa natatapos? Huwag nang ipagpabukas pa. Tama na ang manya na habit. Gawin na natin ngayon. Maging handa at maging handa ngayon. Mga kapatid, kung sa palagay mo ay makakatulong ang video na ito sa iyo at sa iyong mga kaibigan, huwag mag-atubiling i-like at i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sama-sama tayong maging boses ng pag-asa. Muli, ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.